Sa kabila ng pagkabahala, ay sinubukan pa rin ni Beth na makita si Cindy. Pero ang mga sumunod na nangyari ay labis na nakapagpalumos sa kanya nang makita si Luna mismo sa counter habang nakasuot ng apron. Busy ang mga ito sa harap ng coffee machine na kung hindi siya nagkakamali, ay tinuturuan ito ni Cindy. Nag-uumapaw ang selos na nararamdaman niya sa sandaling iyon. At ang mas masakit pa ay hindi man lang nito napansin ang kanyang pagdating. Nakaraniwan namang tumutunog ang glass door kapag may customer na dumadating. Walang nagawa si Beth kundi talikuran ang mga ito at dali-daling lumabas ng coffee shop. Tsaka palang napalingon si Cindy sa pintuan. Pero wala nang tao roon, kaya inakala niyang hangin lang ang nagpagalaw ng pinto. Wow! Alam mo, first time kong magtimpla ng sarili kong kape, Cindy. Kaya salamat. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ni Harry ang timpla ko? Nako, sigurado yan. Dahil sa kape na to, magkakaayos kayo ng girlfriend mo. Well, thank you. Sana magdilang anghel ka. Because I miss her so much. Sos, inumin mo na yan? Tingnan natin hindi ka nervyos yan eh. Pang-apat mo na yata yan. Naging matalik na magkaibigan silang dalawa dahil sa parehas nilang pinagdadaanan ay naging pahingahan nila ang isa't isa. Kahit papano naman ay unti-unti nang nakakabangon si Cindy. Unti niya nang natatanggap na wala na talaga silang pag-asa ni Beth na magkabalikan pa. Siguro hindi talaga sila para sa isa't isa. At dumaan lang ito sa buhay niya upang maging aral at patatagin siya. Oh, tulala ka. Diba sabi ko, huwag mag-isip ng kung ano. Smile and relax. Paalala nito na agad niya namang nginitian. Oh, Beth, ba't nandito ka sa labas? Halika, pasok ka. Ano, kamusta? Nandito ka ba para bumalik sa shop? Ikaw lang ang hinihintay ko. Hindi po, Ma'am Tansh. Napadaan lang po ako. Aalis na nga po ako eh. Salamat po, Ma'am Tansh. Beth, mag-iingat ka. Gusto ko lang sabihin na welcome ka lagi dito, okay? Salamat po, Ma'am. Hinayaan na ito ni Tansh na umalis. Si Beth yun, di ba, love? Ani Sarah. Nang mamataan ang kakaalis lang na si Beth. She works well. Hindi na ba siya babalik? Hindi eh. Mukhang hindi pa rin sila okay ng kapatid ko. Ganun ba? Sayang naman. Bagay pa naman sila. Nakita ko kung paano sila magkulitan before. Away bate, asaran, pero nandun yung sweetness sa isa't isa. Oo nga eh. Nasabi ko na ba sa'yo na nainggit ako sa kanila noon? Paano kasi, sa harapan ko sila nag-aasaran tapos halata naman gusto nilang isa't isa. Ay, mga bata nga naman. Sinabi mo pa. Kaya nalulungkot din ako para sa kanila. Mabait naman si Beth. Mas loka-loka nga tong kapatid ko. Pero ganoon talaga siguro. Baka kailangan lang nila ng time, ng space. Love, ayun ang huwag na huwag mong hihilingin sa akin kasi hindi ko talaga yun maibibigay. Natatawang pahayag ni Sarah. Matyagang naghintay si Rian sa abogadong si Harry
Usapan kasi nilang magkikita ngayon sa coffee shop kung saan minsanan ito doon nakatambay. Ilang minuto pa ay dumating na ito kasama ang alalay na si Mang Emong. Simula nang malumpo siya, ay ito na ang naging paan niya. Hindi naging hadlang ang kalagayan niya sa kanyang mga pangarap. Nagsikap siya hanggang sa naabot niya ang pagiging abogado. Isa siya sa mga kilalang attorney dahil sa sunod-sunod na naipanalo nitong kaso. Dumaan rin siya sa mabibigat na pagsubok, ngunit mas pinatatag siya ng mga ito. Mas lalo lamang siyang naging matibay sa kabila ng kanyang kalagayan. Dumating siya sa tamang oras na pinag-usapan nila ng kliyenteng si Rian. Binati siya nito at ganoon din ang ginawa niya. Kamusta naman si Liza at ang baby niyo? She is fine, attorney. Kabuwanan niya na ngayon. Siya nga pala, kaya talaga ako nagpa-appointment kasi may gustong ko mausap sa inyo. Ganun ba? Bagong client? Hello, ma'am. Ito na po yung coffee ninyo. Isang matamis na ngiti ay ipinukol ni Luna nang mag-angat ng mukha si Harry. Thank you. Nito. Ngunit bigla na lang nagbago ang timpla nito nang makilala kung sino ang nag-serve ng kape. Rian, can we move to another place? Sandaling nagtinginan sina Rian at Luna. Harry, inumin mo muna to. Masarap yan. Ako nagtimpla niyan. Ani Luna, na sinubukan pa itong pigilan ng akmang paggalawin nito ang inuupo ang wheelchair. Iwan ko muna kayo. Rian, this is none of your business. Know your limits. Natameme lang siya. Nagawa niya lang naman kasi ito dahil sa pakiusap ng best friend na si Tansh at kapatid nitong si Cindy. Hindi niya naman kasi akalain na ex ni Luna ang abogadong humahawak sa kaso ni Liza. Wala silang nagawa nang tawagin nito ang kanyang alalay na si Mang Emong upang mapabilis ang pag-alis nito sa coffee shop. Pero syempre, hindi ito hahayaan ni Luna na aalis na lang ito nang hindi man lang sila nakakapag-usap. Harry, please, mag-usap naman tayo. Pagmamakaawa niya habang pilit itong pinipigilan. Sige na, Mang Emong. Hayaan niyo po siya. Narinig yung sabi ko? Gusto ko nang umalis dito. Yes, ma'am. Tugon naman itong pilit tinatanggal ang kamay ni Luna sa wheelchair. Mang Emong, please. Parang awa na. Mag-uusap lang kami sandali. Manang Emong, bilisan na natin, utang na loob. Yes, ma'am. Luna, iha. Pasensya na.